Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sa ating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Patuloy nating pakaalalahanin mga kapatid at mga kaibigan na mayroong iisang Diyos na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay nagpakilala, nagpakahayag sa atin upang tayo naman mga kapatid at mga kaibigan sa bisa ng pagkakilala natin ay mga tuto tayo na patuloy na maglingkod sa kanyang dakila at banal na pangalan. Gaya nga ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay paalala sa atin ng Espiritu. Sinasabi po dito, patuloy po natin pakinggan. Ngayon mga pakapantas kayo, o kayong mga hari, mga tuto kayo, kayong mga hukom sa lupa. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Paano matututo? Paano magpapakapantas, mga kapatid at mga kaibigan? Ituloy po natin. Kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya nga sinasabi sa Aklat ng Karunungan, ang pagkatakot sa Panginoon, diyan na po magsisimula ang karunungan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. So, para tayo matuto, para magkaroon tayo ng karunungan, makinig tayo sa sinasabi ng Panginoon. Hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mga pahamak sa daan, sapagkat ang kaniyang puot ay madaling mag-alab, mapapalad ang nangangatlong sa kanya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tinuruan tayo ng Panginoon na hagkan natin ang anak. Ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, ibigin natin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng banal na kaisahan sa Kanya. Ibigin natin ng Panginoon. Basahin natin ang Kanyang karunungan. Subaybayan natin ang mga propesiya at ipamuhay natin lahat ng ating natututunan sa Panginoon. Ganyan po ang talisay na pag-ibig sa Panginoon. At bilang tugon ng Panginoon dito, siya rin ang nagturo sa atin kung paano naman iibigin ang ating mga kapwa-tao sa pamamagitan ng mga bagay na natutunan natin sa Panginoon. Ito'y ibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Magpakapantas tayo, mga kapatid, sapagkat ang nagturo sa ating pantas, kinakailangang masumpungan tayong pantas sa harap ng ating iisang Diyos na tunay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy natin ibahagi ang napakadakilang bagay na patuloy natin natututunan at sinasaksihan sa pamamagitan ng dakilang hiwaga na ginawa ng Panginoon. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Patuloy natin ipaalala sa isa't isa, mga kapatid. Kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli sa kawangisan ng Kanyang muling pagkabuhay. Taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Kami yung binigyan ng
patuloy nating itaas at pasalamatan ang pangalan ng ating guro, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Patuloy tayong umawit ng may kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Ang pangalan ng Hari ng mga hari, patuloy natin ipahayag. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating awitin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest Word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay na puspos ng kahabagan, nagagalak kami, Panginoon, na patuloy ng itaas sa iyo ang aming napakadakila at banal na pag-iwalhati, ang aming pagsamba, ang aming pagdakila at pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, ang iyong bayan ay patuloy mong tinuturuan ng lahat ng mga bagay na marapat namin ipamuhay bilang bahagi ng isang bayan, na ang bayan ito ay sinikap mo na itayo sa pamamagitan ng iyong dakila at banal na kapangyarihan. Amen. Salamat, Panginoon, ang mabubuting balita sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit na kasangkapan upang ipahayag ang mga bagay na ito ay patuloy na malalathala sa buong sanlibutan upang sino mang makarinig, Panginoon, tanggapin na ang kapayapaan, ang dalisay na pananampalataya, ang tunay na pag-ibig na buhat sa iyo na nahandang ibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng aming mga iniisip, sa lahat ng aming mga kinikilos, ang laman ng aming mga puso pag-iisip, ang mga bagay na aming sinasalita, ay patuloy namin tinitiwala sapagkat ikaw ang aming gabay, ikaw ang magsasalita, ikaw ang magtuturo, ikaw ang may kapangyarihang magbukas ng puso pag-iisip ng sino ng taong kahabagan mo maging bahagi ng iyong dakila
at banal na bayan. Amen. Purihin ka, Panginoon, magbuhat noon ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay ni Diyos at Panginoon na manulubos, mga galak tayo, mga minamahal ng mga kapatid na magsabi ng Amen. 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 Isang napakadakila at napakabuting panahon at araw na nalalabi sa mga iglesia na iniimbitahan ng Panginoong Kristo na makiisa tayo sa pag-iisip at pananalig at pananampalataya sa pagkabuhay na maguli. Ang layunin po sa lahat ng mga tao na nakakarinig, Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos na ating paniniwalaan upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. May babasahin ako sa inyo. Isa lang po ang kinauuwian nito. That is the declaration of our teaching in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Liban doon, kanino mang pangalan, wala na tayong iba pang paniniwalaan. Napakapanganib nitong huling panahon. At huwag tayong maepekto sa kaguluhan na nangyayari sa ating bansa, kundi tayo patuloy na manalig at itiwala natin yung pusong pag-iisip natin sa hula ng mga banal na propeta na kung tayo makakaunawa na isama natin sa panalangin natin yung ating bansang minamahal na Pilipinas, andun yung pagmamahal natin sa kapwa-tao natin, andun yung pag-ibig natin sa kapwa natin. Panalangin natin yung leader ng minamahal nating bansa at bago tumanggap ng karangalan, napakaraming mga persecution na nagaganap. Nakukuha po ba natin? Amen. Amen. Hindi madaling tanggapin ang karangalan. Bago natin matanggap ang karangalan, talagang pagsisikapan natin ang talagang dugo at tawis bago natin matanggap yung karangalan. Ano po? Magtitiis tayo at magsusunog tayo ng kilay. Ibig sabihin talagang pagtitiisan natin yung pangarap natin maabot natin yung karangalan. Amen po ba? Amen. May babasahin ako sa inyo. Unawain natin mabuti ito. Amen po ba? Amen. Pero papasok tayo para maunawaan natin kung bakit ito ipinakikilala sa atin. Ano po? Para wala maging dahilan ng mga matataas na pinanggagalingan na nagpakadalubhasa sa batas. Ano po? Mismo yung mga nagpakadalubhasa at nagpakadoktor sa batas ng gobyerno, maunawaan nila ito Amen po ba? Amen. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Amen. Nakilala po natin who is the facts of our teaching. Jesus Christ is the facts of our teaching. Amen po ba? That is the backbone of the Holy Mount Zion. Jesus Christ is the facts. Siya ang nagsalita nung paghuhugutan ko ng opinyon. Naunawaan po natin. Amen. Ano pa isa? Opinion. Reaction. Reaction. Kung hindi nagsalita ang Panginoon Diyos, may paghuhugutan ako ng opinion at reaction. Ito, ang lina mo, Jesus Christ is the greatest facts of our declaration of faith in the resurrection. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Maliwanag ng Panginoon Kristo ang itinalaga na pinatunayan ng Panginoon Diyos na ebidensya ng pananampalataya ng lahat na makakarinig. Wala tayong pupuntahang building dito. Amen. Kundi sa pag-iisip ng Panginoong Kristo, inorganize tayong bawat isa upang magkaroon tayo ng unity bawat isa at magkaroon tayo ng bukas na pagkaunawa at tunay na kaligtasan ng ating mga kaluluwa, ang kaligtasan ng ating buong pamilya.
Merong testimony of Jesus Christ na paniniwalaan tayo. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the facts of our faith in the resurrection. Sana kung kumukuha ng opinion, eto, pakinggan natin. Babasahin ko po, ano? Ang sabi sa Matthew chapter 28, verse 18, ito po, yung mga banal na apostol nito, kausap, ano po? Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sino ho yung lumapit doon sa mga banal na apostol na sinabi? Ang Panginoong Jesucristo pa lumapit sa mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin ngayon, lumalapit sa atin ngayon sa lahat ng may pandinig. Tao rin akong katulad nyo, na ginamit na tao para marinig nyo itong facts na dinideliver ko sa social media. Through social media para marinig natin at natyak natin yung paniniwalaan natin at nang makatakas na tayo dito sa mga maraming lumitaw na mga mamumusong at mga mandaraya na mga karal. Amen po ba? Amen. Mag-ingat tayo sa mandarayang mga karal. Ginagawa tayong pakinabangan yan eh. So ito, ang liwanag ko sinabi ng Panginoon eh. Lumapit siya sa mga banal na apostol ng Kordero. Kinausap niya, ang sabi niya, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Naunawaan po natin, singular lang yung pangalan na narinig natin. Lumapit ang tagapagligtas sa mga banal na apostol ng Kordero. Ibinigay na sa kanyang lahat ng kapamahalaan ng lahat ng mga bagay at kapangyarihan sa ilalim ng silong ng langit sa balat ng lupa. O ano pa po ang kasunod sa talatang Matthew chapter 28 verse 18 up to 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano po sabi? Ano po ibilig doon sa mga banal na apostol? Humayo kayo at ipangaral at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga bansa. Naunawaan po natin yung ipapangaral, ituturo at gawing alagad ng lahat ng mga nakakarinig. Amen po ba? Mismo ang Panginoong Jesucristo pa nagsalita doon sa mga banal na apostol ng Kordero. Hindi yung mga banal na alagad ang lumapit. Mismo ang Panginoong Jesucristo pa kumakatok sa pintuan ng puso natin ngayon. Amen po ba? Amen. At ang sabi, lumayo kayo, magsilakad kayo, mangaral kayo. Ituro nyo sa lahat na may pandinig na gawing alagad ng maraming mga bansa. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng pangangaral, mako-cover tayo ng bautismo. Amen po ba? Amen. O wala tayong binasa dito, ilog na pupuntahan para ilubog tayo sa tubig para mabautismuhan tayo. Amen po ba? Maliwanag po ba? Amen. Ang liwanag kung sinasabi sa banal na kasulatan eh. Kaya yung mga mandarayang pastor eh, kita-kita natin kung paano nakikinabang doon sa mga dinadaya eh. Saan kayo nakakita? Pati sasakyan, pati bahay mo, babasbasan. Naunawaan natin kung paano magbasbas iniutos ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Kordero, kung paano sila inutusan humayo at mangaral. Amen po ba? Amen. Dahil dito, magsiyawan nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa. O ito, gagawin mga alagad ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga nakakarinig na tao ngayon, walang exempted dito. Lahat tayo may pandinig. Hindi ba na lang yung bini?
Eh, lahat naman tayo ngayon, bingi pagdating sa espiritual. Meron tayong utos na dapat alalahanin sa buhay eh. Ang ginagawa natin, nililimot pa natin. Ngayon, pag nadidinig natin katotohanan, na-open pa tayo, nasasaktan. O guilty tayo. Bakit po naging guilty tayo? Eh, paano? Hindi natin ito dinidinig. Pag nagkaroon tayo ng pagsubok, apura kapag sa ibabawa natin, hindi tayo nanghingi ng panalangin sa kapwa natin. Maliwanag po ba sa atin? Masakit ang katotohanan. Magpalaya eh. Bakit po nasasaktan tayo ng open? Alitin tayo ng kasalanan, kaya tayo nasasaktan. Amen po ba? Amen. Dahil dito ay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag sa pangangaral na bautismuhan ang lahat ng mga bansa at gawin ninyong mga alagad ko. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building para dumaganap yung pangangaral through social media. International, in the 7th continent, all over the nation, ang pangangaral. Amen po ba? Amen. Verse 20 ng Matthew chapter 28, verse 18 up to 19 up to 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Naunawaan po natin ito. Ituro sa kanila na inyong ganapin. Ituro sa kanila na inyong tuparin. Nakakapit po natin. Amen. Ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tingnan nyo, kasama natin ang tagapagligtas na nag-uutos sa mga banal na apostol na ituro nyo sa kanila ang lahat ng mga bagay at inyong ganapin. Ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Copy po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest facts, are pieces of information that are true and are backed by evidence. Naunawaan natin yung ebidensya ng aking facts na idinideliver sa mga may pandinig. Naunawaan po natin ang Panginoong Kristo ang pinagkukunan ko ng opinion nung idinideliver ko na napapakinggan natin. Kaya #Sayon. Amen po ba? Amen. Wala namang ibang itinayo kundi Iglesia ng Bundok ng Sayon ay pinaghanda ng tahanan sa langit. Kaya official na ito eh. Kaya lang, nasa gitna ito ng mga icon ng mga relihiyon na nagsitayuan ngayon na dinadaya yung mga paningin ng marami sa mga building eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin doon sa mga may pandinig. Ang may pakinig ay makinig na sa sinasabi ng Espiritu Santo. Huwag tayong pauhuli dito. Mga mamaya, pag may dumarating na sakon at kalamidad, apura pagpapaigbabaw natin sa mundo. Ganyan si Satanas pag nasusukol, apura ang pagpapakita ng kapaigbabawan. Matatakotin din pala, ano po? Amen. Binigyan siya ng kalayaan na dayain ng tao sa mundo. Ngayon, binibigyan din naman tayo ng kalayaan na nasa atin ang desisyon para tayo magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Pakiunawaan natin ito mabuti, yung babasahin doon sa Colossus chapter 2 verse 3. Ano po? Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang huwag kayong madaya ng sinuman sa mga pananalitang kaakit-akit. Purihin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen po ba? Amen. Nabasa po, nadinig po ba natin? Ano po nakalagay doon? Pakiremind nga po ulit. Siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Ito ho yung pakso. Ang Panginoong Jesucristo ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan ng karunungan at kinauuwian ng kaalaman at kayamanan ng lahat ng mga bagay na sinabi sa atin yan sa sulat sa sa iglesia ng mga taga-Colosas upang huwag tayong madaya ng mga lilitaw na mga
pastor na mandaraya at mamumusong. Amen po ba? Amen. Dahil mas dali gobyerno natin sa kagustuhan ng mga posisyon. Nagkakagulo. Amen po ba? Amen. Ano ang nakikita nating solusyon? Kaya pinapangalan nitong Pax ng Panginoong Jesucristo para magkaroon tayo ng relasyon at maipanalangin natin yung leader ng minamahal nating bansa dahil dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta sa Pilipinas na dito luluwan natin ng Diyos ng Israel. Dito luluwan natin ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dito sa Pilipinas niya inisip, dito sa Pilipinas niya itinanumpa, dito niya inisip na pagtitibayin niya yung kanyang salita. Nasa ng mga bansa? Nasa ng mga bansa? Sapagkat itinayo ko ang aking banal na bundok ng Sayon na kanlungan ng mga napipigati at nalulumbay. O ang Panginoong Jesucristo ang gagawin natin kanlungan sa ating pamumuhay. Gagawin natin siya sandigan, gagawin natin siya kublihan. Maliwanag po sa atin. Amen. Ngayon, yung mga kinalanan dyan ng mga nagpapakita mananampalataya, pagka walang katiyakan yung religion natin magdesisyon na tayo, talikuran na natin yung mga pastor na nangangaral sa atin dyan. Ang bundok ng Sayon, bayang banal, na itinalaga ng Panginoon Diyos sa lahat ng sasaksi sa pagkabuhay na magmuli. Itinaganda ng tahanan sa langit, opisyal na po. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung salitang opisyal? Naka-reserve na sa langit. Ang bayang banal, ang iglesia ng bundok ng Sayon, nasa gitna ng mga icon na relihiyon. Isang hamak na relihiyon lang ito. Sino organizer ng bundok ng Sayon? Ang Panginoong Jesucristo po. Nadinig po ba natin yung ibinigay na sa kanyang lahat ng kapamalaan ng lahat ng mga bagay? Anong utos sa mga banal na apostol? Ituro nyo. Ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Ito, utos. Kukuha ko ng opinion. Sino nagsalita? Sino nagutos? Kanino galing yung utos at salita? Kukuha ko ng opinion. Sa Panginoong Jesucristo. Sino kinakausap? Mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan ako kumuha ng opinion. Doon sa nagsalita. Naunawaan natin yung facts, kung saan ang gagaling yung facts ng opinion ko. Amen po ba? Amen. Ang sabi, ituro, hindi po ba? Ang utos ko, ituro nyo. At ganapin. Naunawaan po natin yung salitang ganapin. Ito'y pananampalatayang may gawa sa isip, sa salita at sa gawa. Hayag sa social media. Transparent. Transparent yung the greatest facts na dinideliver ko sa social media na narinig na katulad kong tao. Amen po ba? Ang sabi, ituro at ganapin. Maliwanag po ba? Ituro at tuparin. Ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tingnan nyo, hindi tayo iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sumasa atin siya. 2 o 3 nagkatipon, sumasa atin siya. Mananahan sa puso natin at isip natin. Hindi mawawalay po sa labi natin yung katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan na nagpasa ng krus para mamatay at mamatay tayo sa kasalanan at mabuhay tayo sa katotohanan na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang banal na bundok ng Sayon, patay sa kasalanan, buhay sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Tayo ang itinayo ng Panginoon Diyos na pinag-aharian ng Panginoong Jesucristo na hindi magwawakas. Sinikap na itayo ang iglesia ng bundok ng Sayon na nagpapatotoo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na bunga sa pagkapanganay, ang pagdiriwang ng pagsisilibrasyon natin. Kaya hindi lang
yearly ang pag-alaala natin ng patotoo na mga nag-selebrasyon tayo na nagbabadian tayo ng banal na halik na Happy Easter Sunday, Passover Feast. Lumagpas na ang sumpa ng kasalanan sa atin. Amen po ba? Amen. Ngayon ay mga new creation na tayo sa pagbabagong lahi ng tagapagligtas natin. Dahil tayo sa pagiging larawan niya, ano? Kaya sabi niya, kung mahayag na ako sa alapaap, mahayag na rin kayong katulad ko. Na kung ano yung pagkakaunawa at paniniwala nyo sa akin, na saksi kayo sa aking larawan, magiging katulad ko kayo. Amen po ba? O di katangi-tangi ang bundok ng sayo na bunga sa pagkapanganay na nakatala na sa langit ang pagdiriwang sa lupa. Minamasdan tayo sa langit ng ating Panginoong Jesucristo. Dinidinig tayo sa langit. Pag dumadalangin tayo, may unity tayo ng paniniwala at pag-iisip ng tagapagligtas. May memory tayo ng tagapagligtas natin. Amen po ba? May software tayo ng tagapagligtas natin. May data tayo ng tagapagligtas natin. Kaya narinig tayo pag dumadaing at humihibig tayo sa pangalan ng Jesucristo na nandito sa lupa. Amen po ba? Amen. Napakadakila nito ibinigay sa ating celebration pag dumarating yung panahong itinangi. Kaya yung pagbati namin kanina, kapayapaan sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Dito lang tayo pinagkalooban ng pag-asa at kaligtasan sa pagkabuhay na magmuli. Tingnan niyo yung mga ignorante. Makikita niyo ang gaganda ng suot, nagpapakita ng paniniwala, hindi natin madinig sa labi nila yung relasyon sa tagapagligtas. Ang gaganda ng suot. Pag kinumusta mo mga karangalan nila, mga tapos pa ng pag-aaral. Napakasakit ito na madinig na ignorante sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Meron naman nakakarinig na ng katotohanan, sinasadya pa itong limutin. Anong lalakas ng loob ng mga naalipin ng pita ng kasalanan? Pero ito, sa huling panahon, no? Alam niyo, may darating na sagot kakagatin yung mga walang tatak. Ngayon, yung may mga tatak ng patotoo, lilihisan ng mga salot Itinakita na po yan kay Apostol Juan yung magagalak. Kaya huwag kayong magalak kung tinatapakan niya yung mga alakdan at mga alupong na mababangis ang kamandag at nakamamatay. Magalak kayo kundi ang pangalan nyo nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, narinig niyo yung fax na dinideliver ko. Ang Panginoong Jesucristo ang ebidensya ng pananampalataya ko. Ang Panginoong Jesucristo ang data at memory ko. Siya yung fax na dinideliver ko na narinig nyo na katulad kong tao na mananahan sa atin yung fax. Yung pinagkukulang ko yung ng opinyon, nangyari sa kasaysayan ng mga banal na apostol ng Kordero, mismong ang tagapagligtas pa lumapit sa mga banal na apostol ng Kordero at inutusan silang ituro nyo at ganapin at gawing alagad ng maraming mga bansa. Binasbasan sila. Naunawaan natin kung paano basbasan yung bundok ng Zion. Naunawaan natin kung paano may basbas yung mensahero ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Kung paano ko tinanggap ang anointing of the Holy Spirit and the resurrection in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin. Tanungin niyo, pastor, na nagtuturo sa relihiyon niyo kung yan ba mayroong record sa langit. Pag walang record sa langit yan, itakasan niyo na yan. Mahabang panahon na ngayon, dinadaya niyan. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Colosas yan para huwag silang madaya ng mga lilitaw na mga mandaraya at mamumusong. Yan yung mga tanda na malapit na pumarito ang Kristo, lilitaw ang mga mamumusong at mga kasuklam-suklam na sumisira ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung facts? Amen. Yung memory ko, yung pinagkukunan ko na opinion, kaya ideklara ko pa na #Zion. Nagagalak ako at pinagmamapuri ko. Pinaghihiyawan ko sa social media to sa YouTube. Hirangin niyo yung mga relihiyon ngayon.
Kung yan ba nakatala sa langit, isa na lang kaharian na, bayang banal na, sinikap na itinayo ng Panginoon Diyos na pamamahalaan ng Panginoong Hesukristo na hindi magwawakasan. Iglesia ng bundok ng Sayon. At yung nangaangkin ng hindi kanilang pangalan matagal nang nakatala sa Security Commission yung kanilang pangalan na relihiyon nangaangkin pa ng pangalan na may pangalan. Bakit po nangaangkin? Nagdududa. Dahil hindi balido sa heaven, ano po? Amen po ba? Pero puspusan namumusong ang gagaling mamusong. Binabaliktad yung aral Tandaan natin, lahat may kapatawaran Yung pusungin natin, yung larawan ng Panginoon Diyos, buhat sa pasimula, nung lalaki ng langit at lupa Wala nang nakahain kapatawaran Kundi ang kahalili na ng lahat kahihiyan at kakilakilabot na pagdurusa na darating Amen po ba? Amen. Kaya yung mga pastor may bilin Pag tinatawag tayong pastor, mapapasa natin yan Yung pastor na nakakaral, inilalagay sa labi yung hula para parangalan ng pangalan ng Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag hindi natin ito ginawa, hahamunin tayo ng sumpa, ng salot sa kapalaran natin. Nakalagay po yan sa aklat ng Book of Malachias chapter 2. Pakibasa niyo po ron. Amen. Suriin niyo yung mga pastor na tumatayo ngayon para bigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos. Ang inibig ng mga pastor ngayon mga kayamanan ng sanlibutan. Posisyon, ano po? Masigit pa nga ang posisyon doon sa tagapagligtas natin, bagamat ang tunay na iisang Diyos natin nagpakababa at hinubad niya yung pagiging Diyos niya at pinagliguran niya yung mga tao upang walang maging dahilan ng mga tao sa kanyang napakadakilang ginawa para iligtas tayo sa mundong ito at ayaw niya mapahamak ang tao sa muli niyang pagparito Ang tao naman nung dayain ni Satanas pinusong ang Panginoon Diyos. Ano po? Ano po nakalagay? Colossians chapter 3 verse 2. Ang Panginoong Jesucristo ang kinauwian ng biyaya ng pananampalataya, karunungan at kaalaman at pagkaunawa natin upang huwag tayong madaya na maraming lilitaw na mamumusong. Amen. Bakit po mamumusong? Blasphemy. Pinusong nila yung larawan ng Diyos na di nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen. Ano ang larawan ng Panginoong Jesucristo sa ikatlong araw? Nahayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw nung siya patunayan nagpakilala na ang Panginoon Diyos naghayag na ang Panginoon Diyos sa ating lahat ngayon Hayag na larawan ng Diyos ngayon ang Diyos buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa, espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya kababalagan yung nangyari na naparito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo nagsalita sa tao Amen po ba? Amen. Ngayon, hindi malalo lang ang langit at lupa mula sa pasimula ang Panginoong Jesucristo. Nakilala nyo ang larawan ng Panginoon Diyos na espiritu. Kaya ang pagsamba natin espiritu at katotohanan. Ang Panginoong Jesucristo po ang larawan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa Revelation? Ako ang kahapon. Ako ang pasimula. Ako ang wakas. Naunawaan po natin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang kahapon, ako ang una. Ako huli. Nakilala nyo yung larawan ng Diyos sa Espiritu buhat sa pasimula. Amen. O di ba nahayag sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos Espiritu? Kaya tayo nagpapatotoo. Iyan ang katotohanan nangyari na mawawala ang lahat ng bagay Pero yung patotoo mananatili sa puso't isip natin Sino nag-ukit yan? Sino nagsulat sa isip natin yan? Yan yung facts ng iglesia ng bundok ng Sayon. Sinikap niya ang bundok ng Sayon. Saan nakatayo ang kundero? In Revelation chapter 14 verse 1 na nakita ni Apostol Juan, pinakita sa kanya yan na maliwanag na ang iglesia ng bundok ng Sayon ang lupain ng Panginoon Diyos Dahil ang iglesia ng bundok ng Sayon ang lupang pangako na tinatahanan ng katwiran.
O di ang lingkod ng Panginoong Jesucristo, yung mga taong babae, pamilya. O di ba, nakakahulugan, wala kang building. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po ba natin? Kaya marami pang relihiyon na magsasambulat sa kahihiyan. Bakit po? Nangyari nga itong kahayagan ng larawan ng Diyos na di nakikita. Pinusumpa ng mga pastor ngayon at nakinibig ng mga pastor the love of money is the root of all evils. Ugat ng lahat ng kapahamakan ng pag-ibig sa salapi. O, tingnan nyo ho yung tunay na sa mensahero ng Panginoon Jesucristo, mayroong patotoo. Tunay na isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasamahan sa katwiran at kautusan ng mga banal na propeta na bubuhay sa palatuntunan ng kahatulan ng Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Nakikibaka na nakakumpleto ng baluti ng kaligtasan. Naka-armor of God. Amen po ba? Kaya nakagagalak na yung mga inalis sa Ehipto, yung mga lumimot sa kababalagang nangyari sa disyerto, hindi nakabilang sa 144,000. Ngayon, magdating itong lilimutin. Tayo kapupunan ng 144,000. Kaya po ang pangangaral, nationwide, worldwide, in the 7 continent, as a whole earth. Amen po ba? Amen. Isa lang ang ibinigay sa ating tanda pag nagdiriwang tayong lahat. Balik tayo sa napakadakilang selebrasyong inihanda ng Panginoon Diyos sa muling pagparito ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Pinagiging ganap tayong lahat, pinagiging perfect tayo sa paniniwalang lahat. Kaya yung mga pastor na nagtayo ng religion na sinasabing walang perfect, hindi sila mananampalataya. Pwede bang hindi maging perfect? Ang Diyos nga ay perfect. Amen. Tapos sasabihin ng mga pastor na makinabang sa pilak wala raw perfect church. Hindi naman yung mga pastor na mandaraya ang gumawa ng tax. O edi fake news yung mga pastor na yan. Amen. Tignan niyo yung mga vlogger sa social media kung paano silang makilalang fake news. Hindi nila mapatunayan yung facts na dinideliver nila. Kung sino nagsalita. Kukuha ng opinion, hindi batay ito sa facts na binablog. Maraming nagpakadalubhasa ng mga abogasya ngayon. Maraming nag-master of law. Master of law. Di nasusuri sila ngayon. Nakuha ng opinion. Hindi naman galing doon sa facts yung pinanggagalingan ng opinion nila. Hindi sinalita. Amen po ba? Ito, sinalita ng Panginoon Jesucristo yung dinibiniben ko na narinig yung katulad kong tao. Amen. Kung hindi naman ako isinuko na katulad ng tao, maririnig niyo po ba na ang Panginoon Jesucristo ang kinauwian ng karunungan, ng biyaya, ng pananampalataya, pag-asa at kaligtasan natin lahat para makatakas na tayo sa mga mandarayang pangangaral? Jesus Christ is the greatest facts of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naririnig niyo po ako. Amen. Amen. Yung facts na dinideliver ko ang Panginoong Jesucristo, ang pinagkukunan ko na opinyon batay sa mga nangyari at naganap na nasulat sa banal na kasulatan na ginanap ng mga banal na apostol ng Kordero na sila ay binasbasan, na kung paano sila binasbasan, gayon din natin ina-accept yung basbas, yung anointing ng Holy Spirit sa ating bawat isa. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong huling panahon na binigay sa ating napakadakilang selebrasyon. Doon tayo sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol, kukuha ng opinyon.
Ano pa isa? Reaksyon. Reaksyon. Amen po ba? Amen. Wala tayong pagkukunang ordinaryong tao ng opinion at reaksyon dahil ang Panginoong Kristo ang napakadakilang tunay na Diyos na gumawa ng forever and ever character ng Pax. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Amen. Kaya sabi ko kanina, yung mga na-open, ayaw natin takasan yung kasalanan. Ayaw natin takasan yung pita ng kasalanan. Kaya na-open tayo. Ito, ba't hindi natin nararamdaman na kukonsensya tayo ngayon? Forever and ever itong Pax na dinideliver ko sa social media. Ano ginagawa ng mga tao? Nililimot ng mga tao. Pag may dumadating na pagsubok sa tao, apura tawag ng tao sa Panginoong Kristo. Isipin natin kung yung effort natin bilang tao may value. Pagkahiwalay tayo sa Pax ng Panginoong Kristo. Naunawaan po ba natin yung Pax na dinideliver ko? Sa kasaysayan ng mga banal na propeta at mga banal na apostol na nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, binasbasan yung mga banal na apostol ng Kordero. Ano sabi sa kanila? Ano utos? Humayo kayo at ipangalan sa maraming mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At gawing alagad ang maraming mga bansa. Tingnan nyo, lahat na makakarinig, hindi lang yung mga apostol na naging alagad, maging tayo alagad ng Panginoong Kristo lahat. Kung ano yung katayuan ng mga apostol, gayon din ang katayuan ng bawat iglesia ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Na katayuan ng paniniwala natin kumakatawan sa pag-iisip ng tagapagligtas yung paniniwala natin dahil ang pag-iisip ng Panginoong Kristo ang pinaghuhugutan natin ng opinyon. Siya yung pinaka-Pax natin. Siya yung nakatayo sa bundok ng Sayon, hindi literal na bundok ang tinatayuan niya. Sa puso't isip ng may pandinig, mananahan ng Kristo. Paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga nagsitayo ang mga pastor, bigaw na bigaw ngayon. Kaya mas more na magniningning pa ang katotohanan sa ilalim ng silong ng mga langit para hatulan ang mga naparitong mamumusong. Hahatulan na yung mga mandarayang mangangaral na ginamit at pinagpalit sa mga bagay na nakikita ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Napakadakila po nitong. Kaya lahat ng mga gaganap ng patotoo, sabi ng Panginoong Kristo, hanggang sa wakas ng sanlibutan, sasain niyo ko. Meron ba tayong nabasa na pagandahan ng disiplina sa relihiyon? May nabasa ba tayo ng palakihan ng building sa relihiyon? May mga building ngayon nasusunog, may mga building na itinayo ng relihiyon, nagigiba sa lindol. May kailanman, hindi nagtayo ang Panginoon Diyos no sinikap niya na mabubuwal, makaakusahan ng gobyerno. Ang Panginoong Kristo, nakita niyo kasaysayan ng Pax na ginawa hanggang kamatayan. Ipinanumpa niya yung pag-ibig niya sa tao. Ano ang ginagawa ng tao? Nawa sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo, dumating ito na maliwanag sa pandinig natin at unawa natin. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang puso ko at pag-iisip ko dahil may reality ko sa mundo na may iwanan. Iniwanan tayo ng Panginoon Kristo ng Pax. Jesus Christ is the spirit of comforter of our faith in the resurrection. That is by stand of our faith in the resurrection. Naunawaan natin yung kumakatawan sa puso't isip ko at labi ko, yung Pax. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po itong huling panahon na binigay sa atin na pinagsikapan ng Panginoon Diyos na itayo tayong lahat Binuhin nyo yung gugulitay natin, sino nagpapaalala ng lahat ng
Sino ho ang gumawa ng lahat ng mga bagay na inaalala natin at sino nagpapaalala sa ating lahat? Yung gumawa ng pax. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the evidence of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the memory of faith in the resurrection. Amen po ba? Jesus Christ is the author and finisher of our faith in the resurrection. That is by reality of our living. Amen po ba? Amen. Kapag hindi sa Diyos bakit nawawala ng kabuluhan pagdating sa gobyerno ng bansang Pilipinas pag hindi sa Diyos? Kasi pagka sa Diyos, may kapangyarihan, tumalima yung mga makakarinig at mauunawaan ang makakarinig Amen po ba? Amen. Ngayon, pagka hindi sa Diyos, nagigiba. Nagdudusa siya sa ilalim ng batas pa lang ng gobyerno ng estado ng kanyang kinalalagyang bansa. Nagdudusa siya. Kanino kayo yan? Kayo na po ang magsalita. Kayo na po ang makaunawa. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak dahil sa kabila ng isang hamang na kalagayan at dukhang kalagayan ko, bilang mangmang na taong nakikita nyo, napapanood nyo, that is my reality. Ito yung reality ng buhay ko. Yung first commandment, yung the greatest first commandment, Jesus Christ is the greatest commandment of our faith in the resurrection. That is the greatest facts of our faith in the resurrection. To be true. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang katotohanan na tumatahan sa puso natin bawat isa. Kung tatanggapin natin yung narinig niyong inihahayag kong katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Ngayon, mulay-mulayin po natin. Kung hiwalay tayo sa katotohanan at hiwalay tayo sa tanda ng patotoo na ibinigay sa ating tanda pag nagdiriwang tayo, isipin natin kung matutupad ba sa atin yung pangarap natin na makamit ang buhay na walang hanggan. Hindi nakapaloob sa mga temporaryong bagay ang karangalan at buhay na ibinibigay sa atin sa mundo, kundi buhay na walang hanggan ang ibinibigay sa atin. Amen po ba? Amen. Dahil ang material na bagay, pawang nasisira, nabubulok, ano mang bagay yan, lumilipas lang yan. So ano ibinigay na regalo sa atin? Everlasting life. Sino nagsalita? Ang Panginoong Jesucristo. That is origin of our faith. That is facts of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the facts of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya sino man yung gusto magkaroon at tumanggap ng kaligtasan, eto, unawain natin yung facts na binasa ko sa inyo. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Naunawaan po natin, ang Panginoong Jesucristo ang nilalaman ng banal na kasulatan na inilagay sa banal na bundok ng Sayon, na ang sumampalataya hindi mapapahiya hanggang sa muli niyang pagparito. Naramdaman ba natin na lahat ng nagdiriwang na nasa kalooban at paninindigan ng pagkabuhay na maguli, alive na alive ang pananampalataya sa isip, sa salita at sa gawa at pagdideklara ng pangangaral at pagtuturo upang gawing alagad yung lahat ng nakakarinig. Amen po ba? Amen. Ang puta na banal na bundok ng Sayon, ang bayang banal na pinaganda ng tahanan sa langit, mayroong pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta at mayroong pinagsasaligan ng mga patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Yan po ang haligi ng iglesia ng bundok ng Sayon, na bayang banal ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nakatala sa langit. Opisyal. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Ninaramdaman ba kayo sa paghahayag ko ng katotohanan? Wala akong nararamdaman takot, wala akong nararamdaman pangamba. Amen po ba? Amen. Amen. Ang daming pastor ngayon nag-iingat magsalita, nag-iingat makaral. Bakit po? Bakit kailangan ingatan yung mga may pandinig?
ito yung Pax. Ito yung napaka-transparent revelation. Transparent character ito. Amen po ba? Amen. Dito rin ako humuhugot na opinion. Wala naman sinabi sa banal na kasulatan na sa ibang tao tayo humugot ng ipakikilala natin na magliligtas sa atin, kundi isa lang ang pangalan na binigay sa ilalim ng silong ng mga langit sa maraming mga bansa sa buong mundo sa 7 kontinente. Amen po ba? Amen. Amen. Walang hanggan ng karakter, ang patotoo. Ay tingnan nyo, ang daming pastor na nagsilitawan, ang gaganda ng buhay, ang lalaki ng bagay, ang lalaki ng bahay, mga mansyon, ano? Nasaan yung reality nila? Lumilipas. Amen po ba? Nakikiraan lang sa mundo. Amen. Ano yung naiiwanan? Ano naiiwanan nila? Kasinungalingan. Amen po ba? So ano nangyayari? Kaguluhan. Naiiwan nila sa religion nila. Sabi ng Panginoon Jesucristo, paghahanda ko kayo ng tahanan sa langit at muli ko kayong babalikan. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Wala makararating sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya yung hindi kumikilala sa tagapagligtas, paano makakarating kagad sa Ama? Hindi kinilala yung namagitan. Ang sabi nung namagitan ay ako at ang Ama ay iisa. Hindi pinaniwalaan yung namagitan. O hindi walang pananampalataya. Amen. Iniisip, haka-haka, didiretso sa Ama, pupunta kagad sa Ama. Dito pa lang sa mundo, isang tambak na kahihiyan na darating. Bakit po mapapahiya? Pinusong na yung namagitan. Amen po ba? Amen. Alam niyo, ako nagagalak at hindi ko hinihingi yung takot kundi yung tapak ang hinihingi ko sa Panginoon Jesucristo Kung mawala man ako sa paningin nyo, hindi nyo na ako madinig. Alam ko na ang Panginoong Jesucristo lang ang magbabalik ng buhay na ibinigay sa akin. Amen po ba? Amen. Amen. Yung mga namatay na kapatid natin sa pananampalataya, gigisingin niya yan, babangon sa lupa yan. Binigyan lang na maiksing panahon na pamahinga yan. Amen po ba? Amen. Eto ako sa harapan nyo, kung hindi ako isinugong katulad ng tao, maririnig ba ito ng mga sinungaling na mga ngaral, maririnig ba ito ng mga pastor na mamumuso ngayon? Digmaan ng labanan ng paniniwala ito ngayon. Karunungan na ang ginagamit kong pandigma sa mga pastor ngayon na naglitawan na mamumusong. Amen po ba? Amen. Hello! Naririnig ba ako nung gusto maglingkod at sumunod sa Panginoong Jesucristo? Tayo na nilalapitan ng Panginoong Jesucristo para kausapin katulad ng mga apostol ng Cordero. Amen po ba? Amen. Huwag na natin pagmalakihan. Huwag na tayo magpalalo ngayon. Huwag na tayo maging hambog at mayabang ngayon. Isipin natin, lahat ng bagay na hinahanap natin sa ibabaw ng lupa, sino lumikha? Ang Panginoong Jesucristo po. Ba't nagyayabang pa tayo ang binibigay sa atin kaligtasan? Pag nagpagsubok naman tayo, apura pagpapaibabaw natin, nagkukunwari tayong may takot tayo sa Panginoong Jesucristo, pero hindi natin madamay yung tunay na paggalang at respeto natin para sambahin natin siya. Amen po ba? Amen. Pag alam natin may takot tayo, igalang natin ito, irespeto natin siya. Pasakot tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas dahil ang inisip sa atin, bibigyan niya tayo ng kapanatagan at kapayapaan at mabuting kapalaran sa paglalakbay natin sa daigdig na ito. Puso sa puso na po ito. Amen na po ba? Amen. Jesus Christ is the evidence of our faith in the resurrection. That is my facts. Amen po ba? Amen. Kaya nakatayo ako sa 7 kontinente sa buong mundo. Tingnan nyo, ito. Children of God, yung pinagkunan ko ng meaning nito. Baka may mga edad pa tayo doon sa sanggol ng Panginoon na hiningan ko ng meaning ng facts ng Panginoong Jesucristo Amen po ba? Amen. Baka mas matalino pa tayo, baka mas tanyag pa.
Naging pangarap natin dun sa pinagkunan ko ng meaning ng Pax ng Panginoon Kristo. That is the relevant of the prophecy of the Holy Prophet and the testimony of our disciples and leader, yung mga banal na apostol ng Cordero. Amen po ba? Amen. Isang hamak na tao lang po ako, isang mamang, isang dukha, sa lahat ng bagay. Pero tinawag ako na magtiis ako at makibaka ako. Tinawag ako, titinayo ako sa harapan nyo para gampanan ko yung tungkulin ko bilang tao. Nagamitin lang akong instrumento ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo na i-expose ko yung katotohanan, yung Pax sa mga may pandinig upang madinig natin yung katotohanan at maging balido tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Upang magkaroon ng value yung pagtanggap natin sa tagapagligtas natin na meron tayong patotoo na pinaniniwalaan upang maligtas yung buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay galak na galak sa huling panahon inilatag sa atin. Minsan hindi ko nakakaya yung presensya ng Panginoong Kristo Nagagalak yung puso ko Dahil marami pang darating na salot. Hindi lang yung salot na mga hayop na darating, kundi ang mga kalamidad darating pa. Wala tayong pagtataguan, kundi isa lang ang magiging kublihan natin. Ang batong panulok. Masdan natin si Jesus na gumawa ng sakdal na pananampalataya natin bawat isa. Siya lang ang nagbigay sa atin ng kaligtasan natin bawat isang pag-asa. Wala nang iba pang pangalan sa silong ng mga langit na masusumpungan tayo na magkakaroon pa tayo ng pag-asa sa kaligtasan. Isa lang. The only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Ano sabi ng Panginoon Kristo? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Naunawaan po natin ang sabi sa atin bawat isa. Sumunod tayo. Huwag tayo maging palalo. Huwag tayo maging traitors. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung mga traitor? Ginawa na yung pag-ibig, yung katotohanan. Nadinig na yung katotohanan, tinatalikuran pa. Pag may pagsubok, tatawag sa Panginoong Kristo. Paano maharap? Kung mismo yung tinig, tinatalikuran ng nakarinig. Paano pakaharap ang Kristo? Amen po ba? Amen. Ano sabi sa mga apostol? Ye, preach the gospel and baptize all over the nations. Di ba yun ang utos? Amen. Yun ang basbas. Naunawaan natin kung paano basbasan ang bundok ng Zion. At kung paano ako tumanggap ng anointing of the Holy Spirit. Ipinapahayag ko ang hula ng mga banal na propeta upang parangalan ng Panginoon Diyos na nabigyan ng langit at lupa. Do you believe that? The Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? That is the facts of our faith and our living. That is my reality. Ito yung reality ng buhay ko. Amen po ba? Amen. Tanggap ko. Nagagalak ako kahit na mahina at mangmang ako. Pero nagagalak yung puso ko. Dahil pinuksan niya yung puso ko na magpasakop ako. Irespeto ko yung tinig niya. Igalang ko yung kalooban niya. Upang pagtayo ko sa harapan niyo, meron ako pinaghihiyawan na nahabag sa akin, na tumawag sa akin, at kumupkup sa akin. May gumamit sa akin upang marinig natin at magkaroon ng effort yung paglalakbay natin bilang tao sa mundo ito. Nahabag ako nun sa mga gumagamit ng verse ng Matthew chapter 6 verse 33. Naririnig na yung but seek ye first the kingdom of God. Nadinig na yung katotohanan, tinalikuran pa. Nahabag po ako. Nalulungkot ako. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa maghapon.
Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buong magdamag. Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Nakita niyo yung aksidente? Saan nangyari aksidente po? LCTEX. Alam ba nung mga nakasakay sa bus o dun sa nabangga kung yung bang araw na yon napupunta sila sa isang okasyon o ano man yung kanilang lakad, alam ba nila na hanggang doon na lang yung kanilang buhay dito sa mundo, sa silong ng mga langit. Pero to God be the glory. Binibigyan tayo ng pagkakataon at tag-asang lahat na i-apply natin itong tinig na narinig natin at isangguni natin sa isip, sa salita at sa gawa ang lakad natin upang matiyak natin na ang tagapagligtas natin ang mag-iingat sa bawat iniisip natin araw at gabi. Amen po ba? Amen. At kung magkakaroon na tayo ng bukas na pagkaunawa at takot sa at paggalang sa Panginoon Jesucristo na magpapatotoo na tayo, magkaroon tayo ng unity, magkapit-bisig tayo, dalangin natin ang mga leader na minamahal nating gobyerno bansang Pilipinas dahil talagang magdiningning sa karangalan ng minamahal nating bansang Pilipinas dahil dito inisip, dito ipinanumpa, dito pagtitibayin ng salita na gaganapin natin sa minamahal nating bansang Pilipinas, sa pulo ng mga dagat, sa sikatan ng araw. Ano ba nangyayari ngayon? Di ba napakatahimik ng leader ng gobyerno? Marami siyang trabaho na ginagampanan upang ipakita sa sambayan ng Pilipino yung pagiging leader niya. Gumagawa siya ng mga proyekto para mamasdan ng mga Pilipino yung kanyang ginagawa bilang namamahala ng ating estado ng gobyerno ng minamahal nating bansang Pilipinas. Nasaan yung mga oposisyon? Ano ginagawa ng mga oposisyon? Sinisira ang leader ng minamahal nating bansa. Kaya ano sabi ko sa inyo, magkapit-bisig tayo ng pananampalataya at magkaisa tayo, idulog natin sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo dinggin. Kung maraming nagkakaisa at dumadalangin sa pangalan ng Jesucristo, abay walang imposible para hindi tayo marinig sa langit na may humihimik sa lupa upang mangyari matupad at manginginig ang karangalan ng minamahal nating bansa. Maraming mga bansa ay makakalakal sa minamahal nating bansa dahil lumitaw na ang riches ng kayamanan ng minamahal nating bansa, naganap na ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Ipinapangaral na ang pagtatanyag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na magmuli. Tinatanyag na natin na ang larawan ng Diyos na sinasamba natin ng Espiritu bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ako ang kahapon, ako ang ngayon. Nakilala nyo? Nakilala nyo po ang Panginoon Diyos. I am the first and I am the last. Naunawaan po natin. Sabi ng tagapagligtas ako ang una, ako ang huli. Kaya maraming relihiyon na nagpatiuna na mahuli. At may relihiyon, itinayo ang Panginoong Jesucristo na pag-aharian niya, magpakailan-kailan pa man na hindi magwawakas ang pag-ahari. Na mauuna na. At yung mga nauna, mahuhuli na. Mawawala na ng value, ano po? Amen. At yung mga yung nahuli, magdiningning na sa karangalan. Kaya dinideklara ko sa 7 kontinente, ang Iglesia ng Bundok ng Sayon, na may pax ng Panginoong Jesucristo, ang paniniwala natin, I declared in the 7th continent all over the nation, and I command in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, na ang banal na bundok ng Sayon, sinabi ng Panginoon Diyos na ipakikilala niya na tunay na kanyang mga lingkod ang bundok ng Sayon, na kanyang kalarawan na nilalang ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? Amen. Gusto niyo makasama na makatiyak ng kaligtasan? Come and follow. Tumalima po tayo ngayon. Amen po ba? Nadinig niyo yung utos sa mga banal na apostol. Ituro niyo sa kanila at ganapin. Amen po ba? Amen. Ginamit lang akong taong katulad niyo para madinig yung nakasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Amen. Ituro niyo at ganapin
ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo at narito ako sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Amen po ba? Amen. Nakagagalak na selebrasyon itong ibinigay sa atin ng Panginoon Kristo na sa huling panahon ipinaghihiyaw ako na may katapangan at paninindigan ng tanda ng patotoo na kapag nagdiriwang tayo Happy Easter Sunday, Happy Easter Sunday to each other, to all brothers and sisters in Christ in the resurrection. Do you believe that the Word of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God, Amen. sinasampalatayanan po ba natin itong nahayag sa social media? Amen. Wala siyang itinatangi ano man ang kalat lahi natin at wika natin dito. Covered lahat ng mga maraming bansa dito, lahat na may pandinig dito. Amen po ba? Amen. Kaya kami po ay sa isang mumunting pagdiriwang, nakagagalak na isang selebrasyon na nagaganap sa atin itong iniutos sa mga banal na apostol ng Kordero. Ituro nyo naganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Sino nag-uutos? Ang Panginoong Jesucristo. Di maliwanag na ang pangunang utos yung nag-uutos. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest facts of our teaching in the resurrection. That is my real. Ito yung reality ng buhay ko as a whole duty of man of God. Ano po? Nakilala niyo ba yung messenger ng Panginoong Jesucristo na walang kinatatakutan pag naghayag ng katotohanan? Inuuna ko munang gampanan yung utos ng Panginoong Jesucristo na ginaganap natin yung inutos sa mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin na pinuntahan tayo ng Panginoong Jesucristo gaya ng mga banal na apostol ng Kordero? Kinausap sila Pumayo kayo. O di, maliwanag na binasbasan tayong lahat na yan. Amen. Maliwanag ba yung basbas? Tinanggap natin yung anointing of Holy Spirit? Kung ano yung binasbas sa mga banal na apostol, gayon din natin inaccept yung basbas na binasbas sa kanila. Amen. Pumayo kayo at ituro ang lahat ng mga bagay na ganapin at tuparin sa isip, sa salita at sa gawa at sa pananampalataya. Hayag sanabi natin yung paniwala natin, alive na alive sa social media. Amen po ba? Amen. Inaakay natin yung maraming may patinig sa katiyakan o kaligtasan natin bawat isa at napakapangalig ng huling panahon. Nakita niyo ba yung nangyayari sa ating minamahal na bansa sa karagatan ng Philippine Sea? Nakaabang na yung mga, naka-adjacent na yung mga malalaking bansa, yung Australia, yung Canada, yung Vietnam. Konti lang ang pagkakamali. Saan pa tayo pupunta riyan? Pag pinindot yan, puro mission na lang yung magliliparan dyan. Pero, to God be the glory, nakagaganang ang Panginoon Jesucristo sapagkat binigyan tayo ng katiyakan at pag-asa kung saan tayo lalapit para maligtas tayo. May mababasa po ba kung saan kami pupunta? Basahin natin yung aklat ng Joel chapter 2 verse 31 to 32. Mangyayari na sa banal na bundok tayo inuutosan magsiparoon at makipag-aralan at makiisa ng paniniwala. Magpatotoo tayo upang makatyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Naunawaan po ba natin na nakaugnay sa mga banal na apostol yung basbas? Amen. Yung tax? Ito, sino ba yung mga hukom sa bansa ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Law ng ating minamahal na bansang Pilipinas Maunawaan ng mga mambabatas na ang PACS na pinanggagalingan dinideliver ko, tinuturo ko ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Mga hukuman ngayon ng gobyerno natin nangangailangan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. At inilagay tayo sa isang lihim na dako, inilagay tayo sa isang mahina at katawa-tawa na may paggalang at respeto at may paggalang ang pagsambat, paniniwala natin at may respeto.
Tayo yung ibinilid na kaharian ng Panginoon Jesucristo na inisip niya, na pinagtitibay niya yung salita niya sa puso't isip natin at hindi nawawala sa labi natin yung tanda ng patotoo. Amen po ba? Buhay na buhay ang Diyos natin. Buhay na buhay ang pananalig at pananampalataya natin. Inaakay natin na maraming may pandinig upang magkaroon ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Inaakay natin na maraming may pandinig upang magkaroon ng commitment at magkaroon ng pagtalima sa isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, na tayo ang hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan, na tayo ang binigyan ng tanda ng patotoo sa pagdiriwang natin na araw ng Sabat, na ang Panginoong Jesucristo ang Panginoon ng Sabat, na inililigtas niya yung kanyang bayan at pinipisan niya yung kanyang bayan, na tayo yung ipinaghanda niya ng huling hapunan hanggang sa muling niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung babaeng manuwalhati na walang dungis at kapintasan? Yung bride, yung babalikan ng groom. What is the name of bride? Iniwanan sa bride yung concept. Iniwanan sa bride yung tax. Iniwanan sa bride yung evidence. Pasampasan ng katiwala ng bride yung ebidensya, yung konsepto, yung tax. Amen po ba? Amen. Kaya ito ako sa harapan nyo, isang mahina at mangmang na manggagawa. Pero to God be the glory, hindi naging dahilan. Ang kamangmangan ko at kahinaan ko, hindi naging dahilan. Ang karukhaan ko para hindi natin madinig ito. Ito yung napakadakilang blessing na binibigay sa bawat may pandinig. Amen po ba? Amen. Na huwag natin itong iwawalay sa alaala natin. Huwag natin gagayahin yung mga magulang natin sa disyerto nung alisin sila sa Ehipto Nilimot nila yung pagyayaring kapapalagan na nangyari sa Ehipto. Hindi sila nakabilang sa 144,000. O ngayon, nadidinig na natin napakadakilang kapapalagang nangyari. Nagpasa ng krus, nagdusa hanggang kamatayan. Inilibig sa ikatlong araw. Nahayag na larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin na Espiritu. Ang pagsamba natin ay tunay na Espiritu sa katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagpapatotoo. Mga saksi tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Naunawaan natin yung facts. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Naunawaan po natin. Amen. Yung dinideliver kong facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Ang Panginoon Jesucristo ang kinauwian ng ebidensya ng karunungan upang lahat ng mga nadaya makatakas doon sa mga mandarayang pastor na nandadaya Ako na yung pinakahamak na pastor sa buong mundo. Tanggap ko na po, pero taglay-taglay ko ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang Panginoong Jesucristo hindi ko ikinahiya sapagkat siya kapangyarihan at karunungan ng Diyos na pinapahayag kong Pax. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako sa mga huling panahon na ito dahil naging makabuluhan yung pinahiram sa aking buhay. Naging makabuluhan, nagkaroon ng value, ng effort yung buhay na pinahiram sa akin sa daigdig na ito. Ginamit ako instrumento. Tinanggap ko yung grace, tinanggap ko yung mercy, yung hope. Tinanggap ko yung napakadakilang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas at pinaghihiyawan ko yung testimony sa bawat magiging bahagi ng kanyang banal na bayan, ng kanyang banal na bundok ng Zion. Ang bayang banal na sarili niyang bayan, na bayang banal na pinili niya, na sarili niyang pag-aari, dahil tinatanyag natin yung kanyang larawan sa mga may pandinig sa ilalim ng sinong na mga langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung bayang banal na pinili. Pinapangalan natin yung tax ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Nasa sa inyo ang desisyon kung gusto natin masave yung buong pamilya natin ngayon. Napakiginhawang ipamuhay nito. Araw at gabi, nakaukit sa puso at nakasulat sa isip natin, hindi nawawala sa labi natin yung testimony. Amen po ba? Amen.
Ngayon, nasa atin na lang kung pababayaan pa natin itong narinig natin. Palagay ko naman, gusto natin maligtas at ayaw din natin mapahamak yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Sa pagkain na lang, ayaw natin magutom yung pamilya natin. Alala tayo eh. May ang isipin natin, yung magkaroon tayo ng tahanan sa langit, huwag yung tahanan sa lupa. Nasusunog yung tahanan sa lupa eh. Nawawasak yan eh. Ang isipin natin, maging bahagi tayo ng sambahayan ng Panginoon Jesucristo sa langit. Who is the head of Iglesia ng Bundok ng Zion? Who is the head of House of God? Jesus Christ is the head of House of God. Jesus Christ is the pax of House of God. Iglesia ng Bundok ng Zion. Bunga sa pagkapanganayan. Amen po ba? Amen. Nakagagala po itong celebration natin sa huling panahon. Napakadakila po. Wala namang kawangis itong ganitong pagsiselebrasyon eh. Kundi talaga nakaseparate ito, nakadignify na ito eh. Ano sabi doon sa Revelation chapter 22 verse 7? Nagpapasalamat kami rin sa mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito eh. Sabi ng Panginoon eh, balido na tayo sa isang sambahayan niya na nakatala tayo sa langit eh. Amen po ba? Amen. Sabi niya sa iyo at sa akin eh, binigyan tayo ng pag-asa na naghihintay eh. Ako'y madaling paparito. Nadinig niyo po? Amen. Tanongin niyo yung mga relihiyon na nagniningningan sa karangalan ng kapaimbabawan kung meron silang iniintay, kung babalik na ang tagapagligtas, kung may ginaganap ba silang katulad nung ginaganap natin ang Panginoon Jesucristo ang paparating dito sa bundok ng Zion na siya yung pax natin. Siya yung nagbibigay ng wisdom ng opinion. Amen po ba? Amen. Siya yung pinanggagalingan ng opinion o karunungan na nadidinig natin eh. Kaya tao lang ako na nadidinig nyo na ginamit akong instrumento sa harapan nyo para ibuka yung nabi ko dun sa mga opinion sa lahat ng bagay na magaganap na itinuturo sa atin ng Panginoon Jesucristo eh. Jesus Christ is the head of teaching. Jesus Christ is the greatest divine doctorate. Amen po ba? Amen. Wala nang hihigit pa sa Kanya. Wala nang hihigit sa pangalan ng Jesucristo na Master of Divinity. Kaya ito mga theologian, yan ba ang sumira at nabusong sa Panginoong Jesucristo? Biruin nyo ang nila yung karangalan ng pagiging Master of Divinity. Who is the Master of Doctorate of Divinity? Look unto Jesus, the author and finisher of Master of Divinity. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang pax na nagbibigay ng opinion sa atin na siya yung Master of Divinity. Siya yung makapangyarihang namamahala ng lahat ng mga bagay sa huling panahon. Amen po ba? Namamahala sa Iglesia ng Bundok ng Zion. Kaya ganito ka-establish, ganito ka-perfect ang paghahayag ng katotohanan sa mga may pandinig, sa lahat na makakarinig na salita ng tagapagligtas natin na nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo po ang pax na pinanggagalingan ng opinion natin lahat. Kaya sabi ko kanina, #Zion. Bakit sinabi kong #Zion? Nakaregistered na sa langit ang bundok ng Zion. Alamin natin yung mga relihiyon natin. Kung nakaregistered na yan, pag hindi nakaregistered, iwanan nyo na yung mga pastor nyo yung mandaraya dyan. Amen po ba? Amen. Yan ang sabi ron sa Colossus chapter 2 verse 3, tunay na napakaliwanag. Ang Panginoong Jesucristo ang kinauwian ng lahat ng kaalaman at karunungan ng biyaya ng pananampalataya upang tayo mga dinaya ay makatakas sa mandaraya. Pag hindi natin pinakasan yung mga mandarayang pastor na yan, ay wala tayong katiyakan sa kaligtasan natin. Amen po ba? Amen. Maunawaan na natin yung lahat ng nakarinig na aklat ng hula na ito. Ang Panginoong Jesucristo ang hula ng pax. Amen po ba? Amen.
Ngayon, nakakarating ba sa langit? Nadidinig ba tayo pag umaawit tayo ng bagong awitin na pinagaharian ng Kordero, yung banal na bayan, ang bundok ng Sayon? Alamin natin yung mga religion ngayon. Alin ang gagawin natin? Tamang tayo na tsukatan at timbangan, yung banal na kasulatan. I-research natin. Yung mga religion natin, kung yan ba ay merong registration sa langit. Ngayon, i-research yung bundok ng Sayon. Genesis after Revelation, sasabihin ko sa inyo, 100 verses ang pinatutunayan ng Panginoon Diyos. Siya rin ang nagpapatotoo kung paano tayo nagpapatotoo na tayo kanyang mga tunay na lingkod. Siya rin ang nagpapatunay sa iyo at sa akin. Amen po ba? Amen. Napaka-valido, napaka-perfect nitong programa na binigay sa akin ng Panginoong Kristo. Kaya ako ay namamaka pagka dumarating yung selebrasyon ng kaharian ng Panginoong Kristo na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Namamangha po ako. Kaya muli, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan na suma ating lahat. Ma-enjoy natin, mapil natin yung presensya ng Holy Spirit na lahat ng tatalima ay binabasbasan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Kapayapaan po ay suma ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. God bless people of Zion. God bless people of God. Come and follow in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection upang makamit natin ang tunay na pagiging awardee sa langit na pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na tayo yung pinaglaanan niya ng pagiging granted awardee sa heaven. Tayo yung mga devoted servant and dedicated servant going to heaven na nandito sa mundo na nagkakaisa ng isang espiritu na mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. God bless people of God. God bless people of Zion. Thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Tunay, mga kapatid at mga kaibigan, na ang Panginoon marapat pakapurihin. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan, napakalawak, napakadakila ng kanyang kagandahan loob. Ngayon, pinagtibay sa ating puso't isipan ang mga lahat ng mga bagay na marapat nating pananganan sapagkat mismo ang Panginoon ang gumawa upang ang pananampalataya mo, ang pananampalataya ko, ang pananampalataya nating lahat ay maging sakdal sa paningin ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Salamat sa pagkatayo ang bayan na nilalang ng Panginoon na mayroong dalisay na pananampalataya. Sa banal na bayang hirang, patuloy nating itagalak na ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na tunay na makapangyarihan sa lahat ng hari ng lahat ng mga espiritu, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming pagdakila, ang aming pagluwalhati at pagsamba, sapagkat tunay, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang buong pagsisikap,
Pinatunayan sa amin at pinagtibay sa aming puso at isipan na lahat ng kanyang mga ginawa ay narito ngayon na sinasaksihan namin sapagkat tunay, pawang totoo, naganap, sinikap ng Panginoon, walang salita na galing sa iyong bibig na hindi nagkaroon ng pangyayari. Amen. Bagkus ang lahat ng mga bagay na ginawa at sinikap mo, sinaksihan namin ngayon, sinaksihan ng mga banal sa panahong nakalipas, pinagtutuhanan nila at sinasaksihan din namin ngayon at pinagtutuhanan sapagkat pawang tunay, sapagkat ang lahat ng salita ng makapangyarihan sa lahat, namamasdan namin sa pamamagitan ng aming mga puso at pag-iisip na nangangulong sa iyong dakila at banal na katwiran. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng panahon, bagduhan mo, ngayon at pagpakailanman, sa pangalan ni Jesus, na aming tulong na Diyos at Panginoon na malubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsali namin. Amen. Amen.